What's up mga chong? Another day, another grind. So nandito tayo ngayon sa Hacienda Designers Outlet Mall dito sa Silang Cavite. Titingin tayo ng mga kung ano yung pwede natin bilhin. Marami daw kasing outlet dito like Terranova, Girbo, Mango. Meron ding Oshkosh, Asics, Giordano, Puma. May Forever 21 din. Meron ding Villa Rodeo na puro luxury items naman. Meron ding Skechers, Guess, Vans Outlet, Adidas, Crocs, Sperry at Keds. Meron ding Oakley, syempre Nike. So maraming matatagpuan dito sa Hacienda Designers Outlet Mall. Titingin tayo kung may makikita tayong umaabot ng 50% to 70%. Alam ko marami tayong makikita na magugustuhan natin na pwede natin bilhin if magpo-focus lang tayo. Makikita natin yon. So tara, pasok tayo. Anong gagawin ko? Ayun na nga guys, no? Alam mo ba yung feeling na parang may ginagawa ka pero hindi mo alam kung bakit o para saan? Minsan hindi mo na alam kung bakit parang ang hirap mag-focus. Kahit ang dami mong kailangan tapusin, minsan feeling mo yung mga ginagawa mo hindi na align dun sa mga goals mo. O kaya naman hindi na ito yung nagiging exciting or worse, parang nauubos ka na sa kakatrabaho. Kung nararanasan mo yung ganitong feeling, it's totally okay. Lahat tayo nagdadaan sa ganitong moment na nadede-focus tayo. Pero, bakit nga ba tayo nadede-focus? Ano nga ba yung mga factors na nagpapahirap sa atin para mag-focus sa mga bagay na dapat natin pagtuunan ng pansin? Number 1 mga chong, lack of clear goals. Walang malinaw na vision. Kung walang malinaw na layunin o plano, kung ano ang gusto mong makamit sa karir mo, madali kang mawawala sa focus. Mahirap magpatuloy kung hindi mo alam kung anong direksyon ang tatahakin mo. Yung maliliit na task mo parang nagiging malabo na. And eventually, parang yung nararamdaman mong excitement dati, nawawala na. Pag walang klarong goal, mahirap din makahanap ng motivation para magpatuloy. You get easily distracted kasi hindi mo alam kung bakit o ano nga ba yung mga bagay na yan. Mahirap mag-focus kung hindi mo alam kung ano yung gusto mong makuha in the long run. It's like driving a car without knowing the destination. Parang pupunta ka sa isang lugar pero hindi yun yung tamang lugar para sa'yo. So one of the best ways to avoid losing focus is to sit down and clarify kung ano nga ba yung mga goals mo. Ano nga ba yung mga gusto mong makamit? Ano ba yung purpose mo? Once you set your sight on a clear direction, yung daily task mo ay mas magkakaroon ng sense and mas magiging motivated ka para gawin ito. Number 2 mga chongs, distractions and burnouts. Hindi na bago sa atin yung mga distractions It's whether it's social media, personal issues. Minsan, ang daming bagay na sumasagi sa isip natin na mahirap mag-concentrate. Nakakalimutan natin kung ano ba talaga yung pinaka-importante sa ngayon. Isa sa mga malaking dahilan kung bakit tayo nadede-focus ay burnout. Overworking or tingin mo hindi mo na mahal yung trabaho mo. Mas mararamdaman natin na na-exhaust tayo. Pag masyado kang pagod, mentally and physically, nahihirapan ka na mag-concentrate. Yung mga bagay na feeling mo madaling gawin dati, parang big deal na sa'yo ngayon. Hindi mo na kayang tapusin yung mga simple task. At worse pa ay yung distraction pa yung nagiging excuse para hindi ka na magtrabaho. Ang burnout ay hindi lang physical na pagod, pati mental and emotional exhaustion. Kaya para makabalik ka sa focus, kailangan mong magpahinga. Pwede kang mag-take ng break, magpahinga ng maayos, or even mag-disconnect ka sa mga bagay na nakakapagpa-drain ng energy mo. Siyempre kapag binibigyan mo ng space yung sarili mo para mag-recharge, babalik ka dun sa focus and you will find the energy to get back to work and makahanap ng mas magandang perspective. Number 3 mga chong, doubts and uncertainty.
Isa sa pinakamahirap na bagay ay harapin yung career or trabaho mo. Kapag tingin mo nagdududa ka na kung tama pa ba yung daan na tinatahak mo. Kapag tanong ka na ng tanong sa sarili mo, tama pa ba yung career na pinipili ko? O kaya naman gusto ko pa ba talaga yung ginagawa ko? Yung mga doubts na ito ay natural lang dumadaan sa atin. Especially when we're not feeling fulfilled or when we feel like we're not progressing the way we expect. Kapag may uncertainty ka sa kung anong direksyon yung tinatahak mo, madalas nawawala yung focus natin. Kung hindi ka sigurado sa ginagawa mong trabaho, mahihirapan ka mag-commit at magbigay ng 100% ng effort mo. Pati yung mga simpleng task ay magiging struggle para sa'yo. Kasi sa likod ng utak mo, may tanong na gumugulo. Tama pa ba to? It becomes harder to focus when your mind is filled with so many questions. Kung ito yung nararamdaman mo, it's okay to feel like that. Kung feel mo lost ka, it's okay. Pero hindi ibig sabihin na kailangan mong manatili sa ganyang feeling. Acknowledge the doubts but also give yourself time to reflect. Or these doubts coming from temporary situation or from something deeper. What's the real reason behind your uncertainty? Sometimes taking a break and allowing yourself space to breathe will give you clarity. And if you like, it's time to reassess your path. It's okay to make changes. I-realign mo yung sarili mo with your values and passions na makakatulong sa'yo para mag-regain ng focus and motivation. At the end of the day, yung susi lang naman nito para ma-regain mo yung focus ay being kind to yourself and allowing na magkaroon ka ng growth para sa sarili mo. Huwag mong sisihin yung sarili mo kung minsan hindi mo matutukan yung mga bagay na importante. Lahat tayo dumadaan yung sa ganitong moment. Ang importante ay gawin natin na makapagpahinga, makapag-reflect at mag-set ng malinaw na goals para sa future natin. So, tanungin mo yung sarili mo, ano yung mga kailangan mong gawin para bumalik ka sa tamang focus? Ano yung mga distraction na kailangan mong iwasan? And lastly, paano ako babangon sa sarili ko mula dun sa pagdududa na nararamdaman ko? This reflection can be your first step back to more focused and purposeful. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng direction. Regain your focus and keep moving forward. So, hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. To God be the glory.